Let us open our Bible on Proverbs, verse 18. Praise the Lord. Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. Yes. Napaka-accurate ang message na ito. This will never be missed. No? Hindi ito mamimiss. Hindi ito katulad ng mga tao na pag namamaril ng ibon, laging namimiss. Pero ang salita ng Diyos, laging bullseye. Ang salita ng Diyos, laging perfect at correct at accurate. Ano yun? Poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. But he that regardeth reproof shall be honored. Now, anong ibig sabihin nitong poverty and shame shall be to him that refuseth instruction? Ito yung mga tao na binibigyan na ng instruction ng Diyos para maging ligtas. Binibigyan na niya ng instruction para hindi maimpyerno, kundi makarating sa kanyang kaharian. Kaya nga ang kanyang gospel, tinagurian itong gospel of the kingdom of God. Bakit tinagurian itong gospel of the kingdom of God? Dahil ito yung maghahatid sa iyo sa kingdom of God. This is an instruction how to reach the kingdom of God. Kaso, if you refuse, pag sinabing refuse, you know what refuse is? Binigyan mo ng tinapay, gumaganon. Binibigyan mo ng tulong, avoiding, refusing. Ngayon, ang instruction ng ating Panginoong Diyos, para maligtas ka, para hindi ka mag-suffer. Saan natin makikita yung poverty and shame? Poverty, that is an opposite of the kingdom of God. The kingdom of God is true riches. Eternal riches. Super rich nandoon. Super yaman nandoon. Imagine that. You will be dwelling in a mansion made of gold. Sino mang pinakamayaman sa sanglibutang ito, you can never hear that he has a mansion made of gold. Wala. So ang kaharian ng Diyos, that is super rich. Grabing yaman nandoon. At that riches is true riches. Bakit? Hindi na yan mawawala sa buhay mo. Hindi katulad sa sanglibutang ito. Paggawa ka ng magandang bahay, paggawa ka ng magandang infrastructure, maya-maya, yung may-ari niyan. Di mo na makita, puro na lang picture frames nandoon, picture frames ng kasal nila, picture frames ng masaya pa sila, picture frames ng malakas pa sila. 100 years after, wala na sila doon. Yung mga ginawa nilang mga mansions, ang lalaki, dilapidated na. Tingnan nyo sa YouTube yung mahilig na vlogger na pumapasok ng mga mansions sa mundong ito. Worth millions. After 70 years, wala na. Yun ang pinapasok nila. Gated pa. Nakatayo pa yung bahay, but it is already dilapidated. Pagpasok nila, puro daga ang nakatira. Puro ipis ang nakatira. Puro bulati ang nakatira. Bakit may mga bulati na doon sa loob? Yung atip na butas na. Pag umuulan, doon na dumadaan yung tubig. Pag akyat niya doon sa hagdanan, halos mabulasot ka na. Pagdating doon sa master bedroom, nandoon pa ang mga pictures ng may-ari na nagpagawa ng bahay. Kasal nila, yung malakas pa sila. Pagtingin sa taon, 1932, tagal na. Tingin sa taon, 1912, tagal na. Wala na. Kaya,
Itong instruction ng ating Panginoong Diyos, this is how He would bring you to eternal glory and honor. Meaning to say, itong instruction ng Diyos sa atin, this is to avoid poverty and shame. Doon yan makita sa impyerno. Doon sa impyerno, wala kang ultimo upuan doon, wala. Ultimo matatawag nating bench doon na magpahinga ka, wala. Poor na poor talaga ang status doon. Shame, bakit? Nung buhay ka pa, you refuse. Shame, dahil nung buhay ka pa, minumungkahi ka ng Diyos. You don't appreciate. Shame. Di ba ganun ang maramdaman ng tao? Inupiran mo ng ikabubuti. Refuse ng refuse. Refuse ng refuse. Mabuti kung refuse lang. Despise pa ng despise. Pagdating ng panahon, totoo pala ang lahat, ang instruction ng Diyos. Shame. You refuse, shame. You refuse, poverty. Sure pa naman ito. Yung sinabi ko kanina, bullseye, lahat ng sinasabi ng Diyos. This will never be missed. Hindi magbi-miss ito. Pero itong kabila, but he that regardeth reproof shall be honored. Anong reproof? Yung bang kinokorek ka? Yun bang sinasaway ka? Kasi nakita ng Diyos na mali ka, deceived ka, spiritually blind ka, spiritually lame ka, spiritually dull ka, spiritually lahat. Wala kang talagang sinasaway ka ng Diyos. Hoy, mali yan. Hoy, wag mong ipatuloy yan. Hoy, pagsisihan mo yan. Masama yan sa harapan ko. Hoy, papunta ka ng impyerno. Yun ang reproof. Ngayon, tinanggap mo. Lord, ganun ba? Tapos inanalyze mo bakit ka sinaway para ka hindi maimpyerno, para hindi mo maranasan yung poverty and shame. Na-appreciate mo ngayon. Salamat po, Panginoon, na aking tagapaglalang. Thank you for correcting me. Thank you for preventing me to poverty and shame. Thank you for giving me favor and chance to bring me in your eternal glory. So, pag sinabing regarded reproof, nagpasaway ka, nakinig ka, naniwala ka. Anong mangyayari ngayon? No regrets ang mangyayari sa buhay. Hindi ka magbasol pagdating ng panahon. You will be praising God. Yung mensahe kagabi, yung mensahe ng devotional. Non-stop. This is my story, this is my song, praising the Savior all the day long because I cannot count, I cannot imagine, I cannot measure all the goodness, all the benefits, all the blessings. Oh Lord, and this is eternal. This is forever. I have no worries. I have no anxiety because this will never come to an end. This will continue forever and ever. There is no such number that could content. Walang number na magkasya sa calculator sa number of years na aking tamasain sa iyong kabutihan. Ganun. Praise the Lord. Samantalang ayaw ng Diyos, mahulog ka doon sa poverty and shame. Hahanap ka doon ng comfort. Wala. Hahanap ka doon ng honorable atmosphere. Shame. Wala. Wala. Kaya, basahin pa natin. Proverbs 13:13. The Lord, whoso despises the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. Yan, sure yan. I-despise mo yung word. What word? Word of God. What God? Your Creator. What is His
motive and intention giving His word to you? Because He loved you. Because He have mercy on you. Because He saw your future. What is ahead of your future? So nagbigay siya ng word to prevent poverty and shame. Nagbigay siya ng word niya to spare you from destruction. But if you despise it, ano mangyayari? Destruction will never be canceled. Hindi makancel yung destruction na nakikita ng Diyos sa buhay mo. Tuloy yan. Sure yan. 100% yan. Hindi yan mag-fail. Whoso despiseth the word shall be destroyed. Yung word niya na binibigay sa iyo to bring you out from destruction, i-despise mo. Yung word niya na maghahatid sa iyo sa eternal glory, eternal riches, eternal honor, you despise it. So destruction will follow you wherever you go. Dito ka man sa mundo, doon man sa kabilang buhay, destruction. Pero ang sinabi dito, but he that feareth the commandment shall be rewarded. There is a reward. Minsan, sabi si Joanna, Dad, bukas, recognition day ni Awi. Sabi ko, ha? Meron na silang recognition? Ang liit-liit pa niyan. Opo, Dad. Kasi ano pa yan toddler pa yan Ano naman ang binigay na award kay Awi? The most innovative. Tinignan ko yung innovative o innovative sa dictionary. Malawak pala. Isa pala itong katangian ng bata na she create and discover new things. Advance ba? Ikumpara mo sa mga bata, itong batang ito, mas ahead yung kanyang way of thinking, lahat na. The most innovative. Iko, wow. Now, ang word of God, we expect, kung respeto natin God, binigyan natin ng kahalagahan, there is a reward. Praise the Lord. Merong reward na ibibigay ang Diyos sa iyo. Dahil ang Diyos humanga sa iyo. Dahil ang Diyos na masaya sa iyo. He has something for you as a reward. Di ba, merong mga wanted dyan. Sabihin ng mga pamilya. Ito yung, alam mo, may nangyari ngayon, bago lang balita, pagbukas ko sa newsfeed. Chinese, isang owner ng malaking kumpanya sa Pilipinas was kidnapped. Nagdemand ang kidnapper ng 60 million binigay ng pamilya. Nagdagdag ang pamilya ng 100 million binigay kasi mayaman masyado Nalimutan ko lang kung ano yung pinagmamay-ari niya na malaking kumpanya. Parang steel company. Grabe. Alam mo, pinatay. After they gave the ransom for the release of their loved one, pinatay ang Chinese man na yan, kasama ang driver, nakita na lang, patay na. See? So anong gawin ng pamilya? Magpunta yun sa gobyerno. Please, we need justice. We are willing to give even 100 million just to find the responsible people or group of syndicate or kidnapping. Magbigayan sila ng pera para lang mahuli as a reward. Dahil gusto nilang magkaroon ng hustisya.
Kahit patay na, wala ng pag-asa mabuhay yung kanyang pamilya. Basta mahuli lang yung bigyan lang ng justice. Willing kami magbigay ng reward. So reward, that is something pampasaya sa mga makagawa. Ang Diyos pa. Na may-ari ng lahat, gumawa ng lahat, yung reward niya, maliitin natin. Yung reward niya, paliwalain natin. No. Hindi yan basta-basta. Napakalaki yan. Kaya nga, but he that feareth the commandment of shall be rewarded. Mapalad ka. You are not being asked to kill someone. You are not being asked to cut someone na wanted. Ang hinihingi lang ng Diyos sa atin, respetuin mo ang kautusan niya. Tuparin mo. Ang Diyos magbigay sa iyo ng reward. Praise the Lord! What great reward is that? Yun na yun. Riches and glory. Eternal life. Basa pa. Proverbs 12:1. Praise the Lord. Whoso loveth instruction loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutish. Yan. Sino man umiibig ng instruction, umiibig ng kaalaman, subalit siya na napupuot sa pagsaway ay isang mangmang. Tingnan mo. Ibigin natin ang instruction ng Diyos. Respetuin natin at mahalin natin at gawin natin saan man tayo papunta sa mundong ito. Hindi tayo maging salawayon sa mundong ito. Hindi tayo maging masamang damo sa sanglibutang ito. Hindi tayo maging masamang impluensya sa sanglibutang ito. Maging blessing tayo sa mga tao. Maging magandang ihimplo tayo sa mga tao. Maging liwanag tayo sa mundong ito. Because you love knowledge. But he that hateth reproof is brutish. See? Ikaw, may approaching dyan na na taong insane, yung ganon. Magsalubong sa iyo. Do you think, kumustahin mo? Hindi mo alam yung takbo ng utak, baka buang nyo na, minsan may buang dyan sa daan. Maraming sasakyan. Isa ako doon na sasakyan na dumadaan. Humahanap ng malalaking bato, tinatapon. Mabuti sana kung tinatapon yun, yung parang ipakakats lang sa iyo. Talagang buwilo talaga. Akala mo humahawak ng bola ng baseball. Pag tinapon, lagapak talaga. Wala. Hindi ka maging useful sa mundong ito. Brutis ka. Insane ka. Yan ang turing ng Diyos sa mga taong who hate. Ayaw magpabadlong. You are not healthy to the community. Iniilagan ka ng mga tao. You have a bad influence. Destructive yung mo dito sa mundong ito. Destructive. Brutish. Kaya, ganun. Basa pa, Proverbs 15:5. Praise the Lord. A fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. Yan. See? Minsan magkwentuhan yung mga magulang, yung mga may edad na, katulad ko. At least may edad na rin ako malapit na ako mag-60. Pag mag-usap-usap kami ng mga ganitong ka-level ko, wala na kaming kinikwentuhan, kundi yung mga anak namin. Pare, bro, kumusta yung mga anak mo? Ay, nagibadlungon. Wala na, di na mo tagad na ako. Akong i-chat, palungon. Di man ta ako mangayo, naman ko yung sariling income. Ambot ng akong anak, mura maghadlok pangayuan. Ug kung ako pong masakpan nga magkita mi, akong gina-advisean, mura nakakitab ungo. Di man mo respeto. Bisag mo amin na lang, di naman managad. Yan. Kaya yung mga anak ng mga magulang, hindi sumusunod sa instruction ng father. Fool yan. Mangmang yan.
Sabi nga nila, sa isa daw kabulig nga lubi, di gid na mawadag buang. Buang din nga isa. Masakit yan sa magulang. Ano pa kaya sa Diyos kung gawin natin yan? He is our Heavenly Father. He owned us. We are His properties because He made us. Property ta sa Diyos, tag-iya nato. Walay usan nato dinhi nga makabuot og kaon tas tag-iya, mapugngan ba na nimo ang kamatayon? Dili. So therefore, kay siya atong amahan nga langit nun, follow His instruction. Listen to His reproof. Kaya a fool despiseth his father's instruction. Masakit yan sa mga magulang. Lalot na sa Diyos. But he that regardeth reproof is prudent. Tapos marinig mo naman yan sa ibang mga parents. Bro o pre, yung mag-usap na yung mga kabats. Yung anak ko ngayon, nakinig kasi sa advice ko, engineer na. Laking sweldo pre, nasa Saudi Arabia. At saka yung isang anak ko, nakinig din sa aking advice. Nurse na, registered nurse na. Ang laki din ng sweldo, nasa Amerika. Kaya ako, pag ganon-ganon na lang ako, sabihin na lang nila sa akin, Dad, book ka na Dad. Tsaka ni Mami, visit kayo dito sa Amerika. Stay kayo dito ng ganito-ganito. Meron na tayong itinerary. We will be going to Canada, we will be going to Switzerland, balik dito sa Amerika, may flight na kayo, PAL ang kinuha namin, business class. O yung mga magulang na nakinig na mga anak, nag-prosper, naging successful, at dahil sa kabaitan ng mga anak nila, nagbibigay ng kabutihan sa mga magulang. Ganon din ang ating Ama sa langit. Pag tayo ay sinasaway, nakikinig tayo, maging maganda yung ating kapalaran. Pag maganda na yung kapalaran natin, lalo tayong pumupuri, lalo tayong lumaluwalhati ang Diyos. Naku, ang Diyos pa. He has His kingdom, unshakable kingdom. Pag winelcome kanya doon, naku, super, reward, super privilege. Minsan, yung mga taong ayaw magpasaway, ayaw makinig ng instruction. Pag binibigyan mo, lalo nagagalit. Imbis nga na minamabuti mo yung buhay nila, lalo ka pang masama sa kanila. Pride kasi. Sabihin nila, kwarta ba ni mo gigastos na ako sa akong bisyong, bakialam ka sa akong kinabuhi. Ganun pa ang magsalita. Wala silang ibang iniisip yung mga magulang sa physical at saka sa spiritual. Walang ibang concern. That is for your own profit. That is for your own good. For your future. Both temporal and eternal. Kaso, anong sinabi dito? Basahin natin. Okay, basa. Proverbs 9 verse 9. Proverbs 9 verse 9. Praise the Lord. Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Yan, ang sarap pala magbigay ng instruction sa mga nakikinig, sa mga naniniwala, sa mga nagre-respect. Kasi yung mga tao na yan, lalo yan silang maging wiser. They receive the instruction, nire-receive nila yung instruction, and they can modify it pa. Ini-improve pa nila. Sinusuportahan nila ng husto. Minsan magbigay ka ng instruction. Sometimes ganito lang kalaki. Pero yung tumatanggap ng instruction, ini-include pa yung sinabi mo sa kanila sa mga nakalipas. So lalong naging wiser sila. Hindi lang yung instruction mo at this present time tinatanggap nila, but they can still remember all your instructions in the past. Lalo silang naging wiser. Give instruction to a wise man. He will be yet wiser. Teach a just man. He will increase in learning. Praise the Lord. Bakit? Hindi nasasayang nilang nalilearn. Nag-i-increase sila. They add it into their, minsan ang tao, pag maka-open lang ng
Lazada, makapang ng tawag nito, Shopee. Pag may nagustuhan dahil kailangan na bagay, add to cart. Diba? Pag mayroong nakitang bagay na nagustuhan, damit ba o anong gamit, add to cart. Pag may nagustuhang mga tools dahil kailangan, add to cart. Tayo, nag-i-increase tayo ng learning. Ina-add natin yan sa isip, sa puso natin. Huwag nating itapon yan. Pagtapos, pag may pera na, buy it. Yan. Sa buhay natin, yung banal na salita ng Diyos, huwag nating itapon yan. Let us increase in learning through the Word of God. Pagdating na ng pagkakataon na kailangan mo na, don't forget it, to use it as your tool for your own welfare, para sa ikabubuti. May tukso, gamitin mo yung Word of God para hindi ka mapahamak. May mga pagsubok, gamitin mo yung Word of God para hindi ka manghina. Because you add learning. Praise the Lord. Praise the Lord. Anong difference ng Word of God at Word of... Anong diferensya ng Word of God and Word of man? The Word of God is certain. The Word of man sometimes fails because they are limited. Kaya itong Word of God, ito lang yung bagay na huwag mong subukan. I-refuse. Bakit? Basahin natin. Hebrews 12:25. Praise the Lord. See that you refuse not him that speaketh, for if ye escape not, who refuse him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven. Maliwanag yan. Kung hindi nakatanggi, see that you refuse not him that speaketh. Huwag mong tanggihan yung nagsasalita. Kasi kung hindi nakatakas at hindi nakatanggi mula doon sa nagsasalita sa lupa. Sino ba yung nagsasalita sa lupa? Naalala niyo si Cain at saka si Abel? Yung dugo ni Abel nagsalita. Papuntang langit. Nagsumbong. Kasi nung tinanong si Cain, where is your brother? Di ba dininay niya? Am I my brother's keeper? Pero he killed his brother. Sabi ng tinig sa langit, the blood of your brother spoke that you killed him. Hindi nga siya nakarefuse from the word na nagsalita mula sa lupa. Much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Meron man tayong na salita ng Diyos. Kasi salita ito galing sa langit. You cannot escape from it. Yung introduction natin, certain. O yung parang choppy masyado ito. Okay. So, ano ito? Yung impact ba? Yung result ng Word of God? Certain. Bullseye ka talaga nito. Hindi ito magmi-miss. Kaya kung meron man tayong bigyan ng halaga at irespetuin at sundin yung Word of God because this is Word from heaven. Walang nakaka-escape dito, lalo't na ngayon. May mga CCTVs na. May mga concerned citizen na nagdadala ng mga hidden cameras. Pag may ginawa kang masama sa kapwa mo at nakaber yan sa spy camera, hindi ka na makadeny niyan. Kung nangyayari yan dito sa mundo, tulad ng mga babae, narinig nila yung husband nila na malikot. Hindi alam ng husband, nilagyan pala ng spy cam yung kanyang gamit
dinala doon sa motel. Narinig lahat ang conversation, narinig lahat ang anong ginagawa doon, sinong kasama niya doon. Hindi ka na magka-deny. May mga kamera pa ngayon na akala mo, sa wall, parang tornilyo lang na nakaano dyan, pero may kamera pala yan. Kung hindi maka-escape ang mga tao na ginagawa nandito sa mundo, ano pa kaya doon sa langit? Praise the Lord. O kaya kung meron man tayong pinaka-iingatan na salita, yung salita ng Diyos. Kasi walang makaka-escape niyan. O ngayon, nalaman na natin. So kung sino yung gagamitin ng Diyos mag-advise sa iyo, mahalin mo siya. Sabihin mo, Lord, thank you. I love this person. I will not hurt this person. But rather, I will pray for that man. Lord, habaan mo pa yung buhay niya. Gamitin mo pa siya para sa karamihan ng mga tao. I have so much benefits out of that servant of yours. So you are praying for the people na nagre-rebuke sa iyo, nagpapaalaala sa iyo. Yan yung tunay na ating actuation doon sa mga nagre-rebuke sa atin, na magpaalaala sa atin. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 141 verse 5. Praise the Lord. Let the righteous smite me. It shall be a kindness. And let him reprove me. It shall be an excellent oil, which shall not break my head. For yet my prayer also shall be in their calamities. Ayan. Let the righteous smite me. At ito ay magiging kindness sa aking feeling o sa aking pagtanggap. Let him reprove me. Sawayin niya pa ako. That is an excellent oil. Say, anointing, which shall not break my head. For yet my prayer also shall be in their calamities. Lalo ko silang i-pray. Lalo't na sa panahon ng calamities nila, Lord, ligtasin mo sila. Tulungan mo sila. I benefited that man whom you use for my goodness, for my future. Dahil sinasaway ako. Pinapaalalahanan ako. Let him smite me. Let him rebuke me more and more. I need it. O di ba? You love the Word of God. Bakit? Pag nire-rebuke ka, mapalad ka. Kasi concern yung tao sa'yo. Di ba merong katawanan na kwento? Sabi ng babae na, Pa, huwag na agad kayo makita na akong mali. I-correct ko ha. Badlunga ko ha. Ngayon kumakain sila, merong dumikit na pagkain dito. Sinaway ngayon ng husband na merong dumi yung bibig mo. Ayaw magpabadlong yung kaya wala daw. Nakita nga dito. O kaya sa buhay natin, pag sinasaway ka, that is concern for your own benefit, for your own good. Kaya tulad dito sa simbahan, anong ginagawa ng Diyos dito sa atin? Open rebuke. You're being rebuked openly. Basahin natin. Proverbs 27, 5 and 6. Praise the Lord. Open rebuke is better than secret love. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Yan ang tandaan natin. Mas maganda pa kaysa secret love. Ano yung secret love? Pag nakita mo yung mali ng mga anak mo, sige, hindi mo sinasaway. Pag nasasaway ng ibang tao, kinakalaban mo yung tao, huwag mong pakialaman yung anak ko, mababait yan sila, tinatabunan mo pa. Naniniwala ka pa doon sa mga anak mo na sinasaway ng iba, kaysa doon sa mga taong nagpapakita ng concern, believe na believe ka pa doon sa anak mo na buliro, sinungaling. Ayan, secret love yan. Mas mabuti pa yung open rebuke. Praise the Lord. Hayagang pagsaway. Faithful are the wounds of a friend. Masakit ba yan masaway ka? Masakit ba yan na makorek ka? Like a wound. Pero
ginagawa yan ng kaibigan mo o magulang mo o pastor mo, yes, that is wounds, but that is faithful. Faithful. Isang gawa yan na tapat ka sa kanya para siya maligtas. Pero yung halik ng mga kaaway, deceitful yun. But the kisses of an enemy are deceitful. Pag sinabing deceitful, pangdaraya. Pag sinabing deceitful, deception, madideceive ka. Kunwari, ang ganda ng pakitungo sa iyo, pero kinakain ka na pala. Kunwari, magandang approach sa iyo, yung pala hinahamak ka na pala. Parang yung mga kidnappers. They want to hug children. They want to give children toys or whatever. But deceitful. Like Judas Iscariot, he kissed Jesus, but it is a sign na pag hinalikan ko ang taong ito, that is Jesus the one whom I have betrayed. Kiss ba yun na ano? No, that is kiss of an enemy, is deceitful. Kaya appreciate the word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Last verses, Proverbs 5:9 hanggang 14. Praise the Lord. Lest thou give thine honor unto others, and thy years unto the cruel, lest strangers be filled with thy wealth, and thy labors be in the house of a stranger. And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed, and say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof, and have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me. I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly. Wala na. Regrets. Puno ka ng pagbasol, puno ka ng pagmahay. Lest thou give thine honor unto others. Imbis yung honor papunta sa iyo, pinasa mo pa sa iba. Yung privilege na imbis para sa iyo, nandoon na sa iba na interested. And the years unto the cruel. Yung taon mo puno ng cruelty, puno ng kaguluhan. Resulta na yan sa hindi pagpakinig ng mabuting advice. Lest strangers be filled with thy wealth. Imbis yung kayamanan mo, wala, nasa iba. Sa iyo sana yon. And thy labors be in the house of a stranger. Imagine that, doon ka na nagtatrabaho sa mga hindi mo kilala, naging alipin ka na nila, naging servant ka na. Wala ka na eh. Nagle-labor ka na doon. Or meron ka bang pinagsisikapan na maipon, ay stranger lang na kinabang. And thou mourn at the last. Wala na, iyak ka na lang ng iyak. Para kayong hindi nakinig na anak na sinasaway ng mga magulang habang may pag-asa pa. Nung dumating ang panahon, tinuloy talaga yung mga bagay na hindi dapat gawin. Nagsisi, hindi na makatakas, hindi na makaiwas. And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed. Wala na. There is no more days, hours, moment to recover. Consume ka na. And say, doon na lang, isip ka na lang, salita ka na lang, di ka na makagawa. And say, how have I hated instruction. My heart despised reproof. And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined my ear to them that instructed me. I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly. See? You are no longer among the congregation and the assembly of the people of God. You are already out of those. You are evil. The assembly are good. And the congregation are good. Di ka na bilong. Dati bilong ka, ngayon di na. Bakit? Di ka nakikinig sa saway. Mas nakikinig ka ba doon sa kiliti ng tainga mo? Kiliti ng weakness mo. Iniluloko ka lang ng dyablo. Prepare mo na lang yung rebuke. Prepare mo na lang yung mga masasakit na mga instruction. Kasi yan ang totoong epektibo para sa ikaliligtas at ikatutuwid, ikabubuti natin. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
Daming nagsabi sa akin, ay, kaya hindi rin marami yung holy place. Stricto. Walang preaching na walang rebuke. Basahin mo yung Bible. Which is more profitable? Rebuke and reproof or deceitful advice? Anong deceitful advice? Yung huwap-huwap lang. Anong deceitful advice kahit hindi na maganda, hindi na naano sa Word of God, okay pa rin. Wala. Hindi yan. Ang totoo yung rebuke tsaka reproof. Yun ang importante. Kailangan natin yan. Kaya, to God be the glory, poverty and shame shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. Saan ka dyan sa dalawa? Piliin mo. Someday, God will give you reward. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.